ng impeachment court ang hiling na judicial notice ng prosekusyon para sa official records ng ilang House committee hearings. Batayan ito ng House Prosecution Team sa confidential funds misuse ng article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Patuloy ang nararanasang epekto ng pinagsamang tropical cyclones Luis at Maymay at ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 80,000 individual ang apektado ng ulan at pagbaha. Kumuha tayo ng update mula kay Ela, batay sa ulat ng Office of the Civil Defense, kabilang sa mga lugar na apektado ng sama ng panahon ay ang mga lugar sa Region 1, 2, 3, 4, 5, 9, Varm at Cordillera, kung saan patuloy na nararanasan ang pagbaha at epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Batay sa pinakahuling datos ng NDRRMC, umabot na sa 80,633 na katao o katumbas siya ng 20 pamilya ang naapektuhan. Sa bilang na ito, Ella, 6,929 na individual ang pansamantalang nananatili sa 39 na evacuation centers. Naitala rin ang 83 bahaing lugar sa Region 1, 3, 9 at Barm. Habang 12 bahay ang bahagyang nasira. Mahigit 1.38 million pesos na halaga na rin ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektado ng sama ng panahon. Mga matitinding tanong mula sa Senator Judges ang sumalubong sa ikatlong araw ng pagharap ng dating COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor na si Attorney Roderick Wamil. Mula sa paggamit ng mga alias sa acknowledgement receipts, takulangan ng mga resibo hanggang sa issue ng pananagutan sa paggamit ng confidential funds, ito ang ilan sa mga mahalagang naging palitan sa paglilitis. Isa-isang sinuri ng Senator Judges ang mga mahahalagang punto na isiniwalat ng testigo ng prosecution sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Isa sa mga tinalakay ang paggamit ng mga alias o codename sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds. Sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, nilinaw ni dating COA Auditor Attorney Roderick Wamil na walang tiyak na probisyon sa Joint Circular 2015-01 na nagbabawal o nagpapahintulot sa paggamit ng mga alias. Sa tanong naman ni Senator Judge Sherwin Gatchalian, inamin ni Attorney Wamil na hindi biniberipika ng COA kung tunay o alias sa mga pangalang nasa mga acknowledgement receipt dahil compliance audit lamang ang saklaw ng kanilang gawain. Dagdag pa ni Attorney Wamil, wala ring naging findings ang COA laban sa Office of the Vice President kaugnay ng paggamit ng mga kakaibang pangalan dahil walang tiyak na probisyon sa circular ang nalabag. Kinumpirma rin niya ito sa pagtatanong ni Senator Judge Amy Marcos. Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa Notice of Suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Sumunod naman ang usapin sa mga dokumentong isinumite sa liquidation ng 125 million pesos confidential funds ng OVP. Sa pinakamahabang palitan ng tanong at sagot ay nang questionin ni Senator Judge Amy Marcos kung sino ba talaga ang accountable officer sa paggamit ng confidential funds. Iginiit ng senadora na ang Special Disbursing Officer ang may pananagutan dahil ito ang may custody ng pondo. Ngunit nanindigan si Attorney Wamil na hindi lamang ang Special Disbursing Officer ang accountable officer, kundi pati ang hepe ng ahensya na nag-aaproba ng cash advance, nag-oversight sa paggamit ng pondo at tumitiyak sa pagsunod sa mga alituntunin. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang, at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee. Ang liwaliwanag. pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCB. Hindi lang po si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision.
Nilinaw ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero ang hangganan ng mga dokumento mula sa House of Representatives na batayan sa confidential funds misuse na Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Presiding Officer, bagamat pinagbigyan ang hiling ng prosecution na kilalanin ng mga dokumentong ito, may mahigpit na paalala ang impeachment court. Ipinaliwanag ni Senator Judge Escudero na sa naging desisyon ng korte ang opisyal na pagkilala o judicial notice ay para lamang sa dalawang bagay. Una, ang patunay na talagang ginawa ang mga pagdinig sa Kamara. At ikalawa, ang patunay na totoong ang may mga opisyal na record, video at ulat na ginawa ang mga komite roon. The prosecution is therefore expressly, it says warned here, but I would rather say reminded, that judicial notice shall not be used as a vehicle to place into the record substantive contents of the transcripts, recordings, or committee report. It is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence, nor does it dispense with the applicable rules on authentication, hearsay, relevance, and the right of the respondent to object and confront the evidence presented against her. Klinaro rin ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol na hindi na pinapayagan ang pagbabasa ng mga nilalaman ng mga transcript of stenographic note at hanggang doon lamang iyon. Wala na pong papayagan na gano'n ang presiding officer. Malinaw po sa kanyang order na that cannot be done anymore. Matapos ang ruling ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero, ipinaliwanag ni Atty. Tonggol na base sa desisyon ng korte ay hindi maaaring gamitin ang sinasabing affidavit ng self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas sa impeachment trial. Nilinaw rin niya na hindi maaaring ituling na ebidensya o katotohanan ang mga nakapaloob sa affidavit ni Las Cañas. Yes, the contents of which katulad ng paulit-ulit 3 beses yata sinabi ni presiding officer last week na yung nilalaman ng affidavit na yon ay hindi po tinitake in o hindi pwedeng i-take in ng ating mga senator judges as truth or truthful or accurate at na yung mga allegations na nakapaloob doon ay hindi pwedeng i-consider as evidence ng ating mga senator judges. Only as to the fact na ginamit yung affidavit na yon ni Mr. at no Attorney Melvin Matibag bilang kanyang basehan para as an open source lead para mag-conduct ng investigation ng NBI. That for that limited purpose alone. Existence sa may affidavit na ganon at ginamit yon ni Attorney Melvin Matibag as open source lead to conduct the investigation by the NBI. Bago pa man ito, kinwestiyon na ng defense team ni Vice President Duterte ang nasabing affidavit dahil walaan nila itong wet signature at hindi man lang notarized. Inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi nila ipinasabina ang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad dahil hindi na ito matagpuan. Kaganat ng sabi kaninang alas 10 ng umaga sana ito nga schedule ng pagdalo o pagtugon ni Congressman Leandro Levistre dito sa patawag ni NBI. Kung di man siya ay maaaring magpadala ito ng kanyang legal counsel. Ayon kay NBI National Capital Region Director Emeterio Dongallo Jr., hanggang sa mga oras na ito ay wala pang ibinibigay na confirmation si Congressman Leandro Levistre kung tutugon ito sa patawag na inilabas ng NBI. Bagamat kansilado ang pasok sa ilang opisina ng pamahalaan ngayong araw dahil sa sumanong panahon, hindi pinagpaliban ng NBI-NCR ang nakatakdang patawag kina Congressman Leandro Levistre at dating Sekretary Jacinto Jim Paras. Mamayang alas 10 ng hapon naman sana ang inaasahang pagdalo ni Jim Paras, ngunit wala pa rin tugon sa mga oras na ito si Leandro Levistre. Ngayong nitong Martes naman ay humiling ng reschedule ang kampo ni dating Secretary Jing Paras at nailipat ito sa darating na August 11, araw ng Martes. Matatandaan na ipinatatawag ng NBI-NCR ang dalawa matapos silang iugnay sa aligasyon ng honey trap scheme at character assassination of Executive Secretary Ralph Tecto. Kailan sa ngayon ay Humingi ng suporta ang Department of Education sa Department of Interior and Local Government upang mas mapalakas ang seguridad sa mga pampublikong paaralan. Kasunod ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa loob ng mga eskwelahan. Aminado ang DepEd na hindi sapat ang kanilang pondo para malagyan ng security guard ang lahat ng pampublikong paaralan. Kaya naman uunahin muna nilang magtalaga ng mga gwardya sa mga malalaki at matataong mga paaralan kung saan karaniwang naitatala ang mga insidente ng karahasan sa mga nakalipas na buwan. Ang suggestion namin, mag-umpisa sa malalaking eskwelahan dahil napansin namin karamihan ng mga insidenteng ng karahasan nangyayari sa mga very large schools, meaning over 1,000, 1,500 students. So doon tayo mag-umpisa. Tapos